Hello po, good afternoon. I'm Gretchen Dolorito, third year, a BS Entrep student. Napili ko po si ma'am na interviewin sa project namin sa social entrepreneurship kasi gusto kong lumawak pa yung kaalaman ng mga tao about sa mga pwede nating itulong sa communities. Pag sinabi kasing social entrepreneurship, nakafocus tayo dun sa ano yung magiging gain, ano yung maitutulong natin sa community, particularly sa mga tao. Pero hindi kasi mas madalas hindi napapansin kung ano yung pwede nating itulong dun sa iba pang living creature, kagaya ng mga animals, ganun. So naisip ko si ma'am, maganda kasi yung purpose niya, yung advocacy, yung ginagawa niya sa pagtayo niya ng business niya na to. Yan po. Bali, ano po yung pangalan ng negosyo niyo, tsaka paano po siya nagsimula? Happy Pet Shop. Nagsimula ako, dati kasi akong nagre-rescue. Sa dami ng aso at pusa akong pinapakain, wala akong income. May nagdo-donate. Okay lang po yan, ma'am. May nagdo-donate, pero hindi mo naman iasa yung mga Yes po. alaga mo, mga rescue mo sa nag-donation. Kasi syempre, sarili din silang ano. Ngayon, nagsimula ako sa 2 catheter. Online lang ako noon. Tuwing nabibenta yun, babalik ako doon sa binibilhan ko. Saka kung mag-ano, pag ipopost ko na naman, tapos pag natapo, kung nabili ulit, balik na naman. Hanggang inalok ako ng may-ari ng tindahan. Kung baka gusto mo ko daw na magtinda doon sa kahit sa bahay lang. Kaya nagsimula kasi ako sa bahay, sa garahe lang. Tapos sabi ko, wala akong pera. Sabi niya, sige, try kong isama ka doon sa mga kinukuhanan ko. Sabi ko, sige. So mula noon, doon nagsimula yung Yes po. So, ano po yung pangunahing suliranin? Do nasabi mo na nga po na gusto nyo talagang matugunan doon sa pamamagitan ng negosyo nyo. Yun, well, nasabi niyo na po kanina na yun nga para doon sa mga rescue, para yes, mainly. Pero syempre, nandun pa rin po yung kailangan nyo din ng source of income di ba? Oo, kailangan din ng source of income para naman sa pag wala akong source of income na wala akong may pakain sa kanila. Yes po. Sa pag nag-stray feeding din ako. Yes po. Kaya ganun, kailangan kong kumita kahit konti para lang sa kanila, walang para sa amin. Yes Kasi po. kawawa kasi sila, hindi naman sila marunong maghanap buhay. Yes po, totoo po yun. Kaya tayo lang, katulad natin, na yung kayang magbigay sa kanila. Opo. Yan po. Pangatlo po, ano po yung naging inspirasyon nyo para itayo tong negosyo na to? Yung mga rescue ko. Totoo po Kasi talaga yun. naranasan nila yung walang-wala. Wala silang makain, payo-payo kami. Kaya doon ako na kailangan ko, Opo. salamat doon sa nagpa-utang sa akin. Opo. Parang ako din po, kailangan ko magtrabaho para sa kanila, bawal sumuko. So, ano-ano po yung mga produkto o serbisyo na inaalok nyo? Cat food, dog food, ganyan. Tapos mga gamot, shampoo para sa kanila. Yan po. Tapos, paano nyo po tinitiyak na makikita pa rin yung negosyo nyo habang tumutulong po kayo sa iba? Inaano ko yun, kumbaga, tinitingnan ko yung takbo ng sales ko. Yes. Kasi pag mababang yung sales mo, paano ka makakaano sa kanila Yes kung po. kasya kulang lang sa pangrenta, ibang bayarin, Yes po. kuryente, wala akong may pakain sa Kaya kailangan kong tumubo kahit kunti lang na sakto. Kasi budget ko naman kung ilang sa mga aso ko sa bahay, kung ilang sako ng isang linggo. Sa mga stray cat ko, 1 kilo isang araw. So kailangan kong budgetin yun. Tapos dito siguro ito 2 kilo, mga 2 weeks o 3 weeks na sila. Opo. Ano po yung mga pinakamalaking hamon o problema na yung na-encounter nyo bilang isang social entrepreneur? Minsan akong bumagsak sa ganito. Competition. Hindi siya sa competition dahil siguro napabayaan ko yan po, na nagtiwala ako. Hindi kasi ako nakapokus sa kaya kumbaga pinagkatiwala ko sa iba. Opo. Kaya yun. Sinabihan ako ng supplier ko kaibigan. Ate, gusto mo bang bumalik sa dati? Sabi ko, ayoko. Kasi paano yung mga alaga ko? Yun yung ko. Kasi ayoko na yung maranasan na makarinig ka ng masakit na salita mula sa magdodonate na inaasa lang daw, ganyan. Yun yung pinakamasakit sa akin. Doon ko magpursige din talaga akong magtinda ng ganito dahil doon sa minsan may nagdonate sa akin na nag-text na inasa ko lang daw sa kanila. Ako yung taong nasasaktan. Pagdating sa kasi kumbaga nag-donate sila para sa mga rescue ko, hindi para sa akin. Tapos ako yung ayokong ganito. Ayokong nakikita nagutuman. Yung mga tao kasi hindi nila nakikita yung sakripisyo natin Nakikita lang nila kung ano yung gustong makita ng mga mata nila. Diba? Madalas kasi ganun. Hindi po talaga maiwasan yan. So, ano po yung klaseng pagbabago yung nakita o naramdaman nyo sa komunidad mula nung nagsimula kayo? Paano bang komunidad? Ito po, dito lang po. Sa mga alaga nyo, ganun. Sa mga stray cat sa labas, stray dog, ganun. Malaki naman pagbabago. Malaki rin yung pagbabago ng store ko kasi dumadami mula nung nagkaroon ako ng may mga cats ako dito na pinapakain sa yung mga rescue ko yan, mga nandito. Dumadami din yung blessing yung customer ko. Kaya yun ang ko. Pinagpasalamat ko kasi ang inisip ko, kung wala sila, wala rin makain yung mga ko. Part na sila sa pagtulong ko
doon sa mga stray. Yes Yung po. lahat ng bumibili sa akin. Kasi hindi naman ako nagpapayaman. Kasi kung magpapayaman ako, hindi ako mag-aalaga ng totoo po yun. hindi ako magre-rescue. Kasi kahit sabihin ko nga ayoko nang mag-rescue, pero pag nakita mo actual yung isang Totoo. Masakit. Oo. masakit. Parang pag nakita mo nga gusto mong kunin sila lahat eh. Kasi Kasi nga, minsan iniisip mo rin yung kapasidad mo. oo, Diba? kasi kaya nga gusto ko talagang makaipon, makabili ng lupa. Kahit kubo lang, okay na ako. Basta may ganito ako, may malaki akong lupa na pagtirikan ng pwede lang matirhan. Kasi ang dami rin ako nakikita ng mga Totoo aso po na yun. kawawa. Gustuhin ko man. Yes Wala po. akong Totoo po yun. Ganun po talaga. So, anong payo po yung mabibigay nyo sa mga kabataan na gustong magsimula ng social entrepreneurship? Sa akin, magsimula lang kayo sa basta i-focus mo lang, magsimula ka sa maliit na, kahit magkanong halaga. Nakapokus ka lang doon sa pagtitinda mo, ikaw mismo. Kasi kung itiwala mo sa iba, down ka, lalo magsimula ka. Kailangan ikaw talaga, hands-on ka talaga sa papasukin mong Yes business. Sa kasipag at tiyaga. Kita mo ako, mag-open ako ng 6:30, nagko-close ako ng 10. O di ba? Ang ilang tulog ko lang, 5 oras lang tulog ko kasi pag-uwi ko sa bahay, naglilinis pa ako, papakain sa mga aso ko. Kaya wala na akong Tapos, yun nga po yung siguro at tiyaga yes, lang talaga. tsaka yung goal po nila, no? Kung ano yung goal nila na maabot nila, kailangan talaga, doon sila mag-focus talaga. Yan po. Tapos, pang last na po, ano po yung mga plano nyo para sa business nyo, sa mga susunod na, sabihin natin sa susunod na 5 taon? So, malaki na po to. Enterprise na po to. Sana, bahala na si Lord. Si Lord na bahala sa Kasi ang plano ko talaga kung magkaroon ng outlet. Yes po. Tapos pag nakaipon, bibili talaga ako ng lupa. Yes po to. Para magtayo talaga ako ng shelter Yes po. para sa kanila. Parehas po tayo ng pangarap. Ganun talaga ang plano ko kahit noon pa. Pero ako yung sigurong tao na gusto ko yung pakain ko sa mga aso ko, sarili kong kasi Yes po. ayoko yung nasasaktan ako na nakakarinig, nakakabasa po. na hindi po kaganyan. Opo. Kasi maraming nambabas sa mga nag-aas ng donation. Opo, totoo po Kasi yan. akala na ini-scam sila. Tsaka akala nila ganun lang kadali. Kasi hindi naman kasi, basta ganun. Basta yun ang pangarap ko Opo. sa buhay. So, ayun po ma'am, thank you po kasi ito po yung napili nyo. Kasi sa totoo lang, marami talagang businesses, maraming establishment na mostly kasi sa mga tao eh. Doon ngayon kasi lumalawak na yung mga pet lover, animal lover, mga animal advocate. Pero marami pa rin. Marami pa rin yung mga napapabayaang hayop. Marami, Yung alam mo yung sobra. na-exclude sila doon sa salitang social entrepreneurship na dapat nakakatulong ka sa community. Kasi nakapokus tayo sa tao eh. Ano yung maitutulong natin sa kapwa natin tao. Pero hindi nila naiisip na paano naman yung mga ibang living creatures, yes. Kasi ito po, kapag walang nagugutom na pusa at aso sa labas, walang mangangalkal ng basura. Yes po. Totoo yan. Eh di, wala pong magkakalat. Totoo Diba? yan. Then, yun po, kaya isa po yun sa mga magandang dulot nyo dito sa community. Kasi syempre, isipin mo yung ibang aso o ibang pusa dadaan dito makikikain, di ba? Makikiinom. Kaya, yung iba po, gusto ko silang hikayatin na kung hindi nila kayang magbigay, kahit malinis na tubig lang sa labas, malaking bagay na yun na may malinis na tubig sa labas eh. Di ba? Sa mga kagaya natin na sobra yung pagmamahal sa kanila. Correct. Kasi yung simple act of kindness na yun, sobrang laking impact na nun. Iba na yung dating nun. kahit yung sa akin, kahit yung kung hindi nila kayang huwag lang nilang saktan. Para hindi magkalkal talaga yung mga pusa sa daan at saka mga aso. Kung may tira silang pagkain, huwag nilang isali doon sa Yes ibigay po. na lang nila doon. Oh, yes, totoo po yun. Instead na instead na itapon mo, instead na hayaan mong mapanis, kapag alam mong hindi nyo na mapapakinabangan, mas mabuting ibigay mo na lang. Ilagay mo lang sa labas, maglagay ka ng tubig, di ba? Yan lang po ma'am, thank you po, maraming Thank you sa salamat.